Madilim pa lamang ang kalangitan nang marahang bumangon si Aling Sabel mula sa papagnakawayan sa kanilang maliit na bahay sa tabing ilog. 3:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit sanay na ang kanyang katawan sa ganoong oras ng pagising. Tahimik niyang sinulyapan ang kanyang anak na si Harold na mahimping pa ring natutulog sa manipis nitong kutsyon. Bahagya siyang napangiti. Mag-aral kang mabuti anak ha. Bahalang araw, hindi mo na kailangang maranasan ang hirap na dinaranas ko. Bulong niya habang maraang hinihimas ang buhok ng binatilyo. Mabilis na naghanda si Aling Sabel. Isinuot niya ang paborito niyang duster. Isang lumang asul na kupas na ang kulay dahil sa katagalan. Bagamat luma, lagi naman itong malinis at maayos niyang nilalabhan tuwing gabi. Matapos magkape ng mainit na tubig na may kaunting asukal, agad niyang pinasa ng lumang timbangan at nagtungo sa palengke. Araw-araw, ganoon ang kanyang buhay. Mula nang mamatay ang kanyang asawang si Mang Nestor 5 taon na ang nakakalipas dahil sa matinding karamdaman. Si Aling Sabel na lamang ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Wala siyang ibang inisip kung hindi ang mapagtapos sa pag-aaral ang nag-iisa nilang anak. Pagdating sa palengke, sinalubong kaagad siya ng matinding amoy ng dagat at sari-saring sigawan ng mga tindero. "Sabel, dito ka na kumuha. Maganda ang huli namin ngayon." Sigaw ng isang suki niyang mangingisda. Pinili ni Aling Sabel ang mga isdang alam niyang madaling maibenta. Kahit kapos sa puhunan, pilit niyang pinagkakasya ang kinikita upang may pambaon kay Harold. Bandang 6:00 ng umaga, nagsimula na siyang maglako sa kanilang barangay. Isda kayo riyan. Sariwang galunggong, tampan, pati na rin maya-maya. Malakas niyang sigaw habang bitbit ang mabigat na timbangan. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pagdating. Habang dumaraan siya sa tapat ng tindahan ni na Aling Mila at Rosita, agad siyang napansin ng dalawa. Nako, dumating na naman si Aling Langsa. Nakangising sabi ni Mila habang tinatakpa ng ilong. Oo nga eh, kahit yata 3 beses maliko, amoy isda pa rin. Dagdag ni Rosita, sabay halakhak. Nagtawanan ng ilang mga nakatambay. Narinig iyon ni Aling Sabel, ngunit nagpanggap siyang walang narinig. Sanay na siya, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasasaktan. May mga gabing tahimik siyang umiiyak habang naglalaban ng kanyang duster. Hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa masasakit na salitang kailangan niyang lunukin araw-araw. Subalit tuwing maiisip niya si Harold, agad siyang lumalakas. Para ito sa anak ko, palagi niyang sinasabi sa sarili. Pag-uwi niya ng tanghali, nadatnan niyang nag-aaral si Harold sa kanilang maliit na mesa. Ma, kumain ka na po ba? Tanong nito. Ngumiti si Aling Sabel at inilapag ang kaunting gulay na nabili niya. Kumain na ako sa palengke anak. Pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo, hindi talaga siya kumain. Pinili niyang ipambili na lamang ng itlog at gulay ang natitira niyang pera. Hindi lingid kay Harold ang pagsasakripisyo ng kanyang ina. Bata pa lamang siya nang mapansin niyang madalas ay tubig lamang ang hapunan ng kanyang ina. Ma, paglaki ko po, babawi ako sa inyo. Minsang sinabi niya. Ngumiti lamang si Aling Sabel. Hindi mo kailangang bumawi anak. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ka. Yun na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Habang pinagmamasdan ni Aling Sabel ang anak na abala sa pagbabasa ng mga aklat, muling nabuo ang kanyang pag-asa. Maaaring amoy isda siya sa paningin ng iba. Maaaring luma at kupas ang kanyang damit. Ngunit sa puso ni Aling Sabel, hindi kailanman magiging mababa ang kanyang pangarap. Dahil para sa isang ina, walang baho, walang pagod, at walang pangotyang makakapigil sa kanya upang maitaguyod ang kinabukasan ng kanyang anak. Lumipas ang mga taon at lalong tumindi ang hamon sa buhay ni na Aling Sabel at Harold. Habang tumatanda si Harold,
lalo ring dumarami ang gastusin sa pag-aaral nito. Mula sa simpleng baon noong elementarya, nadagdagan na ito ng proyekto, pamasahe, mga aklat at iba pang mga pangangailangan sa paaralan. Ngunit para kay Aling Sabel, walang halaga ang pagod basta't nakikita niyang unti-unting naaabot ng kanyang anak ang mga pangarap nito. Ngayon ay nasa 3 taon na ng high school si Harold at patuloy na nangunguna sa klase. Kilala siya sa kanilang paaralan bilang isang tahimik ngunit napakasipag na estudyante. Halos lahat ng guro ay naniniwalang malayo ang mararating ng binata. Subalit hindi alam ng karamihan ang tunay na kalagayan ng kanyang buhay. Isang umaga, tulad ng nakasanayan, maagang nagtungo si Aling Sabel sa palengke. Ngunit nang dumating siya roon, agad siyang sinalubong ng masamang balita. "Tumaas na naman ang presyo ng isda, Sabel," sabi ng tindero. "Maliit lang ang huli ng mga mangingisda nitong mga nakaraan." Napahawak si Aling Sabel sa kanyang dibdib. Kaunti na lamang ang perang dala niya. Pwede bang bukas ka na bayaran ng kulang? Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga ang tindero. Ganun ba? Sige, dahil matagal na kitang suki. Pero wag mong kakalimutan ha." Nagpasalamat si Aling Sabel. Unti-unti nang lumalaki ang kanyang utang, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa maghapon, naglakad siya sa iba't ibang barangay dala ang mabigat na timbangan. Tirik ang araw at tila sinusunog ang kanyang balat, ngunit hindi siya tumigil. Pagsapit ng tanghali, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Mula pa noong madaling araw ay hindi pa siya kumakain. Mauupo na sana siya nang makita niyang may natara pa siyang 50 piso. Saglit niyang pinag-isipan kung bibili ba siya ng pagkain. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Harold noong nakaraang gabi. "Ma, may contribution po kami bukas para sa science project." Dahil doon, isinilid na lamang niya muli ang pera sa kanyang bulsa. Tubig lamang ang kanyang ininom bago muling nagpatuloy sa paglalako. Samantala, sa paaralan, kapansin-pansin kay Harold ang pagiging matamlay. Alam niyang muli na namang hindi kumain ng maayos ang kanyang ina. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang nakaupo si Aling Sabel sa labas ng bahay habang minamasahe ang kanyang namamagang mga paa. "Ma, okay ka lang po ba?" Nag-aalalang tanong ni Harold. Ngumiti si Aling Sabel. Napagod lang siguro ako ng kaunti, anak. Napansin ni Harold ang halos walang laman nilang habag. "Ma, hindi ka na naman kumain ano?" Hindi kaagad nakasagot si Aling Sabel. Doon ay tuluyang napuno ang binata. "Ma, titigil na lang po ako sa pag-aaral muna. Magtatrabaho po muna ako para makatulong sa atin." Agad na tumayo si Aling Sabel. Wag mong sasabihin yan, Harold, ha? "Pero ma, Hindi ako nagpapakahirap para tumigil ka. Nangingilid ang luha ni Aling Sabel. Ang edukasyon mo lamang ang tanging maipapamana ko sa iyo, anak. Kapag natapos mo yan, hindi masasayang ang lahat ng pagod ko." Tahimik na yumuko si Harold. Alam niyang tama ang kanyang ina. Mula noon, mas lalo siyang nagsikap. Nag-aral siya hanggang hating gabi, gamit lamang ang lumang lamparang digaas. Madalas ring manghiram siya ng mga aklat sa silid-aklatan upang hindi na sila gumastos. Nang matapos ang taon ng pag-aaral, muling kinalala si Harold bilang unang karangalan sa buong baitang. Habang pinapalakpakan ng binata sa entablado, nakatayo si Aling Sabel sa likuran ng bulwagan. Suot ang kanyang kupas na duster at hawak ang lumang timbangan na kakagamit lamang sa paglalako. Tahimik siyang pumapalakpak habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang kahit mabigat ang timbangan na kanyang pasan-pasan araw-araw, unti-unti na ring gumagaan ang bigat sa kanyang puso dahil nakikita niyang may bunga ang bawat sakripisyong kanyang pinagdaraanan. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi na malayan ni Aling Sabel at Harold na malapit nang matapos ng binata ang kanyang pag-aaral sa senior high school. Sa kabila ng kahirapan,
Nanatili pa rin kabilang si Harold sa mga nangunguna sa klase. Ngunit kasabay ng paglapit ng pangarap ay lalo ring dumarami ang pagsubok. Isang Sabado ng umaga, nagtungo si Aling Sabel sa isang pribadong subdivision upang maglako ng isda. May ilan na siyang naging suki roon, kaya kahit malayo, pinipilit niyang makarating upang mas malaki ang kanyang kitain. Isda kayo riyan. Sariwang bangus, galunggong at maya-maya. Sigaw niya habang naglalakad sa malinis at malawak na kalsada. May ilang kasambahayang lumabas upang bumili. Ngunit hindi nagtagal, may isang ginang na nakasuot ng mamahaling bestida ang lumabas ng kanilang bahay. Ate, pwede po bang lumayo-layo ka naman? Mataray nitong sabi habang nakatakip ng panyo sa ilong. Ang baho ng amoy ng isda mo eh. Baka magreklamo ang mga kapitbahay. Nagulat si Aling Sabel. Ay, ganun po ba? Pasensya na po ma'am ha. Sandali lang po ako rito. May mga suki po kasi ako dito ma'am. Hindi ko na problema yun no? Sagot ng babae. Dapat sa palengke ka lang nagtitinda. Hindi bagay ang mga tulad mo rito. Narinig iyon ng ilang residente at kasambahay. Ang iba ay napangiti. Samantalang ang iba naman ay napailing na lamang. Tahimik na yumuko si Aling Sabel. Hinto na po ako ma'am pagkatapos po nilang bumili. Mahinaon niyang sagot. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang ginang. Tignan mo nga ang suot mo. Nakakadiri na. Nangangamoy pa. Baka akalain ng mga bisita namin na pinapapasok namin ay kung sino-sino lamang rito. Parang sinaksak ang puso ni Aling Sabel sa kanyang narinig. Ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Sanay na siyang lunuki ng sakit. Pag-uwi niya sa bahay ng hapong iyon, pilit niyang itinago kay Harold ang kanyang kalungkutan. Subalit napansin kaagad ng binata ang namumula niyang mga mata. Ma, umiiyak ka po ba? Tanong niya. Wala to anak. Napagod lang ako. Hindi naniwala si Harold, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, habang pauwi si Harold mula sa paaralan, napadaan siya sa palengke upang sunduin ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya roon, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo si Aling Sabel sa gilid ng daan, habang pinagtatawanan ng ilang tambay. Uy, si Aling lang sa oh. Baka pati anak mo ay amoy isda na rin ha? Sigaw ng isa. Siguro ay nahihiya ang anak niya na aminin kung sino ang nanay niya. Dagdag pa ng isa, sabay tawanan nila. Mahigpit na napakuyom ng kamao si Harold. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Tama na po! Malakas niyang sigaw. Nagulat ang mga tambay. Anong nakakatawa sa pagsisikap ng nanay ko? May masama ba sa marangal na hanap buhay? Galit na tanong niya. Biglang natahimik ang lahat. Lumapit si Aling Sabel at hinawakan ang braso ng anak. Tama na anak, hayaan na lang natin sila. Pero ma, sobra na po sila. Umiling si Aling Sabel. Anak, hindi natin kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. Ang importante ay marangal ang ginagawa natin. Tahimik na napayuko si Harold. Ngunit sa loob-loob niya, tila lalong tumibay ang kanyang pangarap. Nang gabing iyon, habang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng lumang lampara, hindi maalis sa isip ni Harold ang mga narinig. Nakita niya ang kanyang ina na tahimik na tinatahi ang punit nitong duster. Ma, mahinang tawag niya. Lumapit ka rito anak. Lumapit naman si Harold. Hindi po ako titigil sa pag-aaral ma. Pangako ko po, bahalang araw, ipagmamalaki ka rin ng buong bayan. Napangiti si Aling Sabel at marahang hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Hindi ko kailangan ng paghanga ng ibang tao anak. Ang gusto ko lang ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ngunit sa gabing iyon, nangako si Harold sa kanyang sarili na darating ang araw na hindi na muling yuyuko ang kanyang ina dahil sa pangungutya ng iba. Matapos ang pagtatapos ni Harold sa senior high school bilang valedictorian, nakatanggap siya ng scholarship sa isang kilalang universidad sa Maynila upang kumuha ng kursong engineering. Para kina Aling Sabel at Harold, isa itong malaking biyaya
Ngunit kahit may scholarship, hindi pa rin naging madali ang kanilang buhay. May mga gastusing pa rin kailangang tugunan. Pamasahe, proyekto, pagkain, at mga kagamitang kailangan sa kurso. Lalo na sa engineering. Hindi biro ang gastusin sa mga drawing materials, calculators, at laboratory fees. Ma, baka po pwede akong maghanap ng part-time job, minsang sabi ni Harold habang naghahapunan sila ng tuyo at gulay. Agad na umiling si Aling Isabel. Kung kaya ko pa anak, ako muna ang bahala ha. Ang trabaho mo ngayon ay mag-aral. Pero ma, hindi na po ako bata. Nakikita ko po ang hirap nyo. Ngumiti si Aling Isabel. Hindi naman habang buhay ganito tayo anak. Konting tiis na lang. Kahit sinasabi niya yon, alam niyang hindi na sapat ang kanyang kinikita. Dumating pa ang panahon na kinakailangan niyang isanla ang natitira niyang hikaw. Ang huling alaala mula sa kanyang yumaong asawa upang may maipambili ng scientific calculator ni Harold. Hindi niya sinabi ito sa anak. Ayaw niyang madagdagan pa ang iniisip nito. Habang nasa kolehiyo, lalong nagsikap si Harold. Madalas ay siya ang huling lumalabas sa silid-aklatan at isa sa mga unang pumapasok sa klase. Kapag walang pasok, tumutulong rin siya sa kanyang ina sa pagbebenta ng isda. Minsan, habang magkasama silang naglalako, may ilang estudyanteng nakakita kay Harold. Uy, diba kaklase natin yan? Bulong ng isa. Oo nga no, anak pala ng tendera ng isda. Napansin ni Harold ang mga tingin ng mga ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip, mas lalo pa niyang ipinagmalaki ang kanyang ina. Ma, ako na po ang magdadala ng timbangan. Sabi niya, sabay buhat ng mabigat na pasa ni Aling Isabel. Napangiti si Aling Isabel. Alam niyang unti-unti nang nagiging lalaki ang kanyang anak. Lumipas ang 4 na taon na puno ng pagsubok, puyat at sakripisyo. Ilang beses ding muntikan ang sumuko si Harold dahil sa hirap ng kurso. Ngunit tuwing maaalala niya ang mga sugat sa balikat ng kanyang ina dahil sa pagbubuhat ng timbangan, muli siyang lumalaban. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw. Isang hapon, halos patakbong umuwi si Harold sa kanilang bahay habang hawak ang isang sobre. Ma! Ma! Sigaw niya. Nagulat si Aling Isabel na noon ay nagdudurog ng yelo para sa kanyang mga isda. Ano yun anak? Hindi ka agad nakapagsalita si Harold. Nangingilid ang kanyang mga luha. Ma, gagraduate na po ako. Natigilan si Aling Isabel. Hindi lang po yun, ma. Napaluha si Harold habang inaabot ang liham. Cum laude pa po ako. Parang tumigil ang mundo ni Aling Isabel. Paulit-ulit niyang binasa ang nakasulat sa liham. Ngunit halos hindi niya na maaninag ang mga salita dahil sa mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Totoo ba ito anak? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Harold. Hindi na napigilan pa ni Aling Isabel ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang anak at sabay silang umiyak. Lahat ng pagod, gutom, pangutya at luha ay tila biglang nagkaroon ng kahulugan. Ngunit nang sumapit ang gabi at mag-isa na lamang si Aling Isabel, napatingin siya sa kanyang kupas na duster na nakasampay sa dingding. Naalala niyang graduation na sa loob ng 2 linggo. Wala siyang maayos na damit. Wala rin siyang perang pambili. Tahimik siyang napabuntong hininga. Ngunit mabilis rin siyang ngumiti. Hindi bale. Bulong niya sa sarili. Hindi naman ako ang magtatapos. Hindi niya alam na sa araw ng pagtatapos, siya pala ang magiging sentro ng pinakamahalagang pagkilala sa buhay ng kanyang anak. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Aling Isabel at Harold. Ang araw ng pagtatapos. Maaga pa lamang ay gising na si Aling Isabel. Hindi siya halos nakatulog sa magdamag. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Tuwa, pananabik, at kaba. Tahimik niyang inilabas mula sa lumang cabinet ang pinakamaayos niyang damit. Isa yung lumang duster na kulay rosas. Nakumupas na sa tagal ng paggamit. Maingat niya yung nilaban
at pinlansya noong nakaraang gabi upang kahit papaano ay maging presentable siya. Pinagmasdan niya ang sarili sa maliit na salamin na may basag sa gilid. Pwede na siguro ito. Mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit nang makita niya ang kanyang lumang tsinelas at ang halos kupas ng tela ng kanyang duster, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Ma, handa na po ba kayo? Tawag ni Harold mula sa labas. Agad nang umiti si Aling Sabel. Oo anak. Paglabas niya, nakita niyang nakasuot na si Harold ng kanyang toga. Lalong tumingkad ang kagwapuhan ng binata. Hindi napigilan ni Aling Sabel na mapaluha. Parang kailan lang. Hawak-hawak lang kita habang umiyak ka sa gutom anak. Natatawa niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngumiti si Harold. At ngayon, ikaw naman po ang iiyak sa graduation ko. Magkasabay silang nagtungo sa universidad. Bago sila umalis ng bahay, isinabit ni Aling Sabel sa kanyang balikat ang lumang timbangan. Ma, bakit ko po dadalhin yan? Nagtatakang tanong ni Harold. Nanghihinayang kasi akong umuwi na lang anak pagkatapos ng graduation. Gusto ko sanang maglako mamaya para may pambili tayo ng ulam. Simpleng sagot niya. Napayuko si Harold. Muli niyang naramdaman ang bigat ng lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Pagdating nila sa universidad, punong-puno na ng mga magulang at estudyante ang malaking bulwagan. Karamihan sa mga magulang ay nakasuot ng magagarang damit. May ilan pang may dalang mamahaling bouquet at regalo. Nang pumasok si Aling Sabel, agad niyang naramdaman ang ilang mga matang nakatingin sa kanya. May isang babae ang marahang bumulong sa katabi nito. Siguro isa yun sa mga tindera sa labas. Napangiti lamang si Aling Sabel at tahimik na naupo sa pinakadulong bahagi ng bulwagan. Hindi niya napansing may ilan na ring nakatakip ng ilong habang palihim na tumatawa. Parang may amoy ista, no? Bakit pa kasi pinapasok yan dito? Hindi man lamang nagbihis ng maayos. Isa-isang pumasok ang mga nagsisipagtapos. Nagsimula na rin ang programa. Habang pinagmamasdan ni Aling Sabel ang entablado, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Naalala niya ang lahat. Ang paggising ng madaling araw, ang paglalakad sa ilalim ng matinding init, ang mga gabing walang laman ng kanyang tiyan, ang mga panoong siya mismo ang pinagtatawanan at minamalit ng ibang tao. Lahat ng iyon ay tila naglaho nang makita niya si Harold na nakaupo sa hanay ng mga honor graduates. Salamat po, Panginoon, bulong niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bulwagan, patuloy ang usapan ng ilang mga bisita. Nakakaawa naman siguro ang anak niyan kung meron mang nag-aaral. Hindi siguro makakatapos ang anak ng ganyang klase ng tao. Hindi man lang nahiya, graduation ito, tapos naka-duster na pumunta dito. Hindi nila alam na ang mismong taong kanilang pinagtatawanan ay siyang ina ng mag-aaral na may isa sa pinakamataas na karangalan sa buong kolehiyo. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang tagapagdaloy ng programa. At ngayon, ating kilalanin ang mga magsisipagtapos na nagtamo ng karangalang cum laude. Natahimik ang buong bulwagan. Mahigpit na napahawak si Aling Sabel sa kanyang lumang timbangan. Ito na ang sandaling matagal nilang pinangarap. Ngunit hindi pa niya alam na ang mga sumunod na minuto ay babago hindi lamang sa kanyang buhay, kung hindi maging sa pananaw ng mga taong minsang umusga sa kanya. Tahimik ang buong bulwagan, habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga nagsipagtapos na may karangalan. Mahigpit na hawak ni Aling Sabel ang kanyang lumang timbangan. Hindi niya mapigilang manginig sa kaba at pananabik. Cum laude, Bachelor of Science in Civil Engineering, Harold Nestor Reyes. Agad na umalingaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Mabilis na tumayo si Aling Sabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ng kanyang anak na maayos na naglalakad patungo sa entablado. Suot ang toga at medalya. Hindi niya napigilan ang mapaluha.
Salamat po, Panginoon. Natupad na po ang pangarap ko para sa aking anak. Pabulong niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Tinanggap ni Harold ang kanyang diploma at medalya. Ngunit bago pa siya tuluyang bumaba ng entablado, lumapit siya sa tagapagdaloy ng programa at may mahinang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, muling humarap ang MC sa mikropono. Bago po tayo magpatuloy, nais pong magbigay ng maiksing mensahe ang isa sa ating mga nagtapos. Siya po ay si Ginoong Harold Reyes. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Lumapit si Harold sa podium. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po sa amin ang naririto ngayon dahil sa suporta ng aming mga magulang. Ngunit may isang tao pong gusto kong pasalamatan ng higit sa lahat. Agad na napatingin si Aling Sabel sa kanyang anak. Simula po pagkabata, iisa lamang po ang pangarap ng nanay ko. Ang mapagtapos po ako ng pag-aaral. Natahimik ang bulwagan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, gumigising na po siya para magtinda ng isda. Sa ilalim ng init ng araw, ulan, at kahit may sakit, hindi po siya tumitigil. Napayuko ang ilang mga nakikinig. May mga panahong hindi na po siya kumakain upang may pambaon lamang po ako. Maraming beses din po siyang nilait-lait, pinagtawanan at hinusgahan dahil sa amoy ng isda at sa kanyang lumang damit. Biglang nagkatinginan ang ilang mga bisita na kanina lamang ay pinagtatawanan si Aling Sabel. Ngunit hindi po siya kailanman sumuko. Nangingilid pa rin ang luha ni Harold. Ngayon po, gusto ko pong tawagin sa entablado ang taong tunay na may karapatang tumanggap ng medalya na ito. Saglit na tumigil si Harold. Ma, Aling Sabel Reyes, maaari po ba kayong umakyat dito? Nagulat si Aling Sabel sa tawag ng kanyang anak. Halika na po, ma. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang timbangan na may laman pang ilang perasong isda na hindi niya naibenta. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, napansin ng lahat ang kanyang kupas na duster, lumang tsinelas at ang timbangan sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang tumatawa. Marami ang tahimik na umiiyak. Pagkaakyat ni Aling Sabel sa entablado, agad siyang niyakap ni Harold. Pagkatapos ay marahan niyang kinuha ang timbangan mula sa balikat ng kanyang ina at itinaas ito sa harap ng lahat. Kung may medalya man po akong natanggap ngayon, nanginginig na sabi ni Harold, mas mabigat pa rin po ang timbang na araw-araw na pinasa ng aking ina para lang mapagtapos po ako. Humagulgol si Aling Sabel. Ang medalya pong ito ay hindi lamang po para sa akin. Hinarap ni Harold ang kanyang ina. Ma, ikaw po ang tunay na cum laude ng buhay ko. Nagpalakpakan ng malakas ang buong bulwagan. Tumayo ang lahat bilang pagpupugay kay Aling Sabel. Isa-isang napayuko ang mga taong minsang nanghusga at tumawa sa kanya. Ang ilan ay hindi na napigilang lumuha, dahiya sa kanilang mga sarili. Matapos ang seremonya, maraming lumapit kay Aling Sabel upang batiin at humingi ng tawad sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, nakapasa si Harold sa board exam at agad na nakahanap ng magandang trabaho bilang isang inhinyero. Hindi niya pinatigil kaagad ang kanyang ina sa pagtitinda. Sa halip, ginamit niya ang kanyang unang mga ipon upang ipagawa ang isang maliit ngunit maayos na pwesto sa palengke para kay Aling Sabel upang hindi na ito maglakad sa ilalim ng araw at ulan. Mula noon, hindi na lamang kilala si Aling Sabel bilang Aling Langsa. Sa kanilang bayan, nakilala siya bilang isang inang hindi sumuko, isang inang pinasa ng bigat ng buhay upang maitaas ang dangal ng kanyang anak. Masayang masaya ang mag-ina, sapagkat ngayon ay hindi na sila nakakaranas ng hirap pagdating sa pinansyal. Sapat na ang kinikita ni Harold para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At nakakapag-ipon na rin siya para sa pangarap niyang maipatayo ng mas magandang bahay ang kanyang ina.
Pagkamat unti-unti nang nagiging maayos ang buhay ng mag-ina. Pero sa puso ni Harold, mananatili ang lumang timbangan ng kanyang ina. Dahil ito ang pinakamahalagang simbolo ng tagumpay na kanyang natamo sa buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Walang marangal na trabaho ang dapat na ikahiya. Anumang hanap buhay na ginagawa ng tapat at may dangal ay karapat-dapat lamang na igalang. Ang sakripisyo ng isang magulang ay hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Maraming magulang ang handang magtiis ng hirap, pagod at pangungutya para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Huwag husgahan ang tao batay sa kanyang anyo, amoy o katayuan sa buhay. Hindi natin alam ang laban at sakripisyong pinagdaraanan ng bawat isa. Ang edukasyon ay isang mabisang daan upang makaahon sa kahirapan. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagsusumikap, maaaring mabago ang takbo ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa medalya o diploma, kung hindi sa pagpapahalaga at pagbibigay pugay sa mga taong nagsakripisyo para sa ating mga pangarap. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.